Malipayon nga adlaw sa aton mga televiewers, sa aton nga taga-subaybay sining aton nga programa ang bugna sang paglaom End Time Seminar. Ari naman kita sa aton bag-ong episode sang aton pagtuon na hanungod sa mga butang sa palaabuton. Kag natun-an naton sa mga nagliligad ang marka sang sapat kag ang patin, numero sang sapat. Natun-an naman naton nga ang templo nga napahayag o kon ang kaluwasan nga napahayag sa templo. Ang ikaduha nga pagkari ni Kristo, ang kaimtangan sa mga patay, may impyerno gid ayhan, may langit gid ayhan, ang gawang sa kaluwasan, ang sala nga di mapatawad, and so on and so forth. Karon nakadumdum kita nga gintun-an naton ang iglesia nga ginarepresentaran sang babayi nga yara sa bulan nga nagatungtong, nga nagapanapton sang puti, no? Kag karon nga tion sang kaagahon nagatuon kita sang isa pagid ka bag-o nga episode nga aton talakayon apang bag-o sina magapangamuyo anay kita. Amay nga balaan, salamat gid sang panahon nga imong ginhatag liwat sa amon. Bisan sa pihak sang pagpanghangkat kag pagpang-atake sang kaaway sa imong mga katawhan paagi sa mga kalalatan nga nagaduging sa palibot. Imo gin-spare ang amon kinabuhi, tubtob na kalambot kami sa sintion nga magatuon liwat kami sa imong mga pulong. Give us knowledge and wisdom, dear Father, we pray that your Holy Spirit will descend in our midst as we continue to study thy words, and we ask forgiveness from our sins in thoughts, in words, and in deeds, that we may receive the blessings of understanding, and our words will be given a chance, dear Father, to reach the heavenly throne and give us the benefit of what we are asking from you. We would like to thank you, dear Father, that you are going to teach us today of another lesson that we can use as we stay in this world waiting for the soon return of Jesus. We pray in Jesus' name. Amen. Ang aton panahon, whether we like it or not, madamo sa mga pagpanghangkat. Ang aton nga pagtuon karon na sentro sa washing machine sang Dios. May ara bala washing machine ang Dios, no? Agud matun-an naton kag mahangpan naton ang ini nga mga halambalanon, nagatuon kita sang isa ka pamangkot diri, no? Agud maintindihan gid naton. May isa diri ka tao, ang ngalan niya si Juan. Nakita naton sa screen. Kag may migo siya nga mangingisda, kag namangkot sa iya. Kadto ka naman sa simbahan nyo, kada Sabado kadto ka to. Amo lang gyapon nga musika ang imo pamatian, amo gyapon nga mga tao ang imo mamet, the same pastor ang imo nga masugata didto. Ang imo nga mga utod, kamo-kamo lang gyapon. Way kay natak-an, amo man gyapon nga mga aktibidades. Kada balik mo didto, anong nagaduso sa imong sigkatug balik? Katalaka sina sa ginaobra mo. Dayon nagsabat si Juan sa iyang amigo nga mangingisda. Siling niya, ikaw Pedro, hindi bala mangingisda ka? Siling niya, ti, sa kadakadto nimo sa dagat, amo mangyapon nga tubig ang imo ginalanguyan sang imong baruto. Amo gyapon nga padol ang imo ginagamit kung magbugsay ka. Amo gyapon nga lambat ang imong ginagamit. Amo gyapon nga tubig ang imo gingkadtuan apang sugidan ta ka sang sikreto. Sa tagsa kation nga ikaw nga kadto sa pagpanagat sa pagpangwa sang isda, bag-o naman ina nga daloy sang tubig kay ang ginlanguyan sang imo sakayan nga tubig sadtong kahapon na anod na to. Pag bag-o naman nga isda, preska naman nga isda ang imo nga makuha, kag bag-o naman nga eksperyensya sang kalipay ang nagahulat sa imo, ano nagbalik-balik man ka sa baybay, amo baybay man na gyapon, baruto man na gyapon, the same lambat nga nagbalik-balik man ka didto kay bag-o gali nga no, bag-o nga blessing ang makuha dito. Nya amo man ang akon
Kada balik na ako sa simbahan, bag-o nga blessing ang akon madawat, kag bag-o nga pagpakamaayo, bag-o nga relasyon, fresh ka nga pagpakamaayo kag paglaom ang akon madawat halin sa akon Dios. Nakuha nato ng punto mga abyan kag mga hinigugma. Ang pamangkot subong, importante gid bala nga makasimba kita o kun hindi. Ang sunod nga pamangkot, kapila ka beses kita dapat magsimba. Ang sunod nga pamangkot, ano ang katuyuan sang aton pagsimba? Ang sunod nga pamangkot, ginabali bala sang Dios kung diin nga simbahan kita dapat magsimba? Agod nga kuha naton ini nga mga sabat, no? Ang pagtambong sa iglesia, unahon ta anay ang una nga pamangkot diri, kapila ka beses kita dapat magsimba. Nga kinanglan gid nato na magsimba, no? So diri kita sa una nga pamangkot magsabat si Ginoong Hesus sang iya ginhatag ang iya kaugalingon diri sa duta, buylog siya sa pagpangabuhi upod sa sining kalibutan. Sa iya mga katawhan, ginpili niya nga magpaubos kag magpakatao. Kapitulo 4, versikulo 16, basahon naton ang record sa diin nangin eksperyensya sang aton Ginoo. Siling niya diri 4:16 ang Lucas, imbukada nga teksto nga atong pagbasahon, kag nag-abot siya sa Nazaret. Diin ginalila siya, kag nagsulod siya. Si Jesus ang inaistoryahan naton diri. Suno sa iya kinabatasan sa sinagoga o kung templo, no? Sa adlaw nga inog pahuway, kag nagtindog siya kag sa pagbasa. Kung aton matalupangdan ang teksto, himay-himayon naton ini. Gintawag siya nga Jesus the Nazarene, kay digto siya nagtubo man si Ginoong Hesus. Antes siya nagtubo sa Nazareth, na tao siya sa diin gani. Kung balikan naton ang ginsulat sang propeta nga si Mikias, no? Kapitulo 5 bersikulo 2, O Bethlehem Ephrata, no? Ang Bethlehem gamay lang na siya nga banwa, no? Didto sa Huda, apang ang mga tao daw hindi manggid manami, butang tabi daw kaangay sang tundo sa Manila, no? Hindi manggid manami ang mga palibot dira, pero nga amo na ang ginpili sang Ginoo nga dira siya matawo. Dira siya ma-incarnate, no? Kagkunan taon naton, after nga ginbunag siya, may 3 ka mago o kon mangin alamon nga mga tao halin sa sidlangan nga nagsimba sa iya. Gintawag naton sing popular ang ilang mga ngalan, si Melchor, si Gaspar, ug si Baltasar. Naghapit sila sa hari nga si Herodes, hari sang Israel, kag pamangkot nga diin matawo, diin ayon ang bata matawo. Suno sa propesiya kay ang 3 ka mago nagatuon sila sang propesiya. Kaya mo man nga atong ginatun-an karon propesiya. Sa laktod nga pulong, ang hari ula makabalo kun diin. Apang nagsiling siya, lakat kamo pangita ang bata, kay kung makita ninyo, balik kamo diri sa akon, kay magasimba man ako sa iya, subong sang inyo tuyo sa pagsimba sa iya. Meaning, ang bata, Diyos lang ang ginasimba. Pagkatapos ini, nasapwan nila ang bata, kag nagsimba sila, didto na tao sa pasungan, sa sulod sang lugar ginatawag Bethlehem. Nagpakita si Angel Gabriel sa 3 ka magos niya, hindi ka mo magbalik sa hari. May plano nga malain ang hari, patyon niyang bata, no? Kaya di siya gusto nga may magbulos sa iya bilang hari. Dayon, gininstructionan sila nga magkadto sa Ehipto. In 7 years, nagtiner sila sa Ehipto, dala ni Jose, dala ni Maria ang bata, kag nagtubo sang 7 ka tuig, nagbalik sila hindi sa Bethlehem kundi nagditso sila sa Nazareth. Digto nagtubo ang Ginoo. Kag sa iyang kinabatasan siling niya diri. Kinabatasan hindi palagpat, meaning may kinaiya si Ginoong Hesus nga kada Sabado, kada adlaw nga inog pahuway, nagasulod siya diin sa sinagoga, meaning pa ang simba ni Ginoong Hesus sa adlaw nga inog pahuway.
Wala siya nagsulod sa iya kinabatasan sa iban nga adlaw, kundi kada adlaw nga nagpahuway siling niya diri, nagsulod siya sa sinaguga, nagtindog siya kag nagbasa. And of course, kung basahon naton ang bersikulo 17 sina, nagasulod siya sa sinagoga kag nagbasa siya sang libro ni Isaias, ginpahayag niya ining propesiyan hanungod sa iya. Sa laktod nga pulong kun aton ng taon, si Ginoong Hesus sa iya nga panahon, ang pamangkot nakon, may mga hipokrito ayan sa panahon ni Ginoong Hesus sa sulod sang iglesia. May mga libakera, kabay pangawala sa inyo dira sa nagapamati, no? Sang amo sini, apang sa piyak sina, kunang taon naton, the challenge was, even in the time nga ang kaugalingon ni Ginoong Hesus nabutang sa peligro, kay nagahuna-huna ang mga kadamaan, labi na gid ang mga ara sa pwesto nga na tisod o kon na insulto sa mga panudlo sang Ginoo sa ila pagiging hipokrito. Hambalon ka imo nga, you hypocrites. Grabe, no? You are serving me, God, in your lips, and yet your heart is far from God. Igo gid, no? Hambal ni Propeta Isaias. Nasakitan sila sini. Damo ang nagahandom sang kabuhi ni Ginoong Hesus didto sa sinagoga. Every Sabbath nga gina-perform niya ang iya nga kinaiya nga magsimba sa adlaw nga Sabado. Labay man ang akon. Sa aton panahon karon damo man sina, no? Damo nga makita naton nga sa sulod sang iglesia, mambalang iban na hindi na ko to magbalik Hindi man tumanami ang mga tao didto. Mga libakira ka mga libakiro, no? Natanaw nila kon bayo. Nas nami ila bayo, daw nawya na ko to magbalik, hindi na lang. Mas sobra pa ang ginagyan sang aton Ginoo. And yet, nagaano siya? Nagapadayon siya sa pagbalik kada Sabado, kay luyag niya ihatagan sing maayo nga example, maayo nga ehemplo ang kada isa kag isa sa aton. Despite the fact nga damo ang mga challenges sa sulod sang simbahan, abyan hinigugma utod ang aton Ginoo nagpakita nga dapat magpadayon kita. Anyway, ang Dios ang aton ginasimba, hindi toya ang aton nga mga kaupdanan. I hope you get the point. Diri siling niya ang pamangkot nga sunod, hindi bala pwede nga sa balay lang kuya masimba. May iban nga mga grupo nga mas maayo na lang, no? O kung mga individual nga mas maayo na lang niya, diri na lang ko sa balay masimba. Well, in fact, kung ako lang niya, wala sang disturbo, makakonsentrate ako, ang pamangkot, kinanglan gid bala sa simbahan gid, o kung pwede man sa balay lang. Diri sa Hebreo, o sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 3, nagasiling diri, balaan nga inog pahuway. Kung magpabiling kita sa balay, do you think makahimo kita sang balaan nga pagpahuway? Kasi makita mo da karon ang imong dingding nagawilwig, kwa ka martilyo, kwa ka lansang ka magpamanday, adlaw nga inog pahuway, adlaw nga balaan, namanday kita iya. No? So, I don't think so nga makahimo kita sang balaan nga inog pahuway kung ara lang kita magtinir sa ton balay. Dugang pa, sa bugos mong panimalay siling niya, dapat ang bugos mong panimalay, hindi lang ikaw. Tanan, no? Bisan pa siling sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 9, bisan pa ang imo nga mga dumuluong sa sulod sa imong panimalay, meaning pa mga pangayaw o mga bisita naton. Mahimo naton ini nga, no? Nga buluhaton suno sa plano sang Dios, no? Hindi lang kita, kundi tanan natin, bugos nga panimalay gid naton ang magpahuway sing maligdong. Balaan o maligdong inog pahuway. Dugang pa, ini himuon naton sa panimalay sang Dios. So when we talk about the house of God, it's a house of worship. Panimalay sang Dios, walay liwan kundi ang aton iglesia. Sa diin, ara makita naton nga nagatililipon kita sing tingob. Kapitulo 10, versikulo 25, sang Hebreo nagasiling diri, nga wala nagabiya sang aton pagtililipon sing tingob. Hindi ka makatingob kung isa ka lang sa balay nyo.
sinungintingban mo to. Abi lang taon naton ang mga tiyangaw, no, ang mga langaw, ang mga lamok. We cannot do that in our home. Therefore, ang conclusion naton diri makatipon kita sing tingob nga magatipon kita sing maligdong nga pagpaway sa Leviticus 23:3. Only in the church. Hindi lang naton pagsapakon na yung mga libakira kag mga libakero. Importante ya, ara sa aton ang Ginoo ya aton ginaatubang. Padayon diri niya, subong sang kinabatasan sang iban kundi maglinay gayay ang isa kag isa. So sa iglesia may ara ginatawag naton nga paglaygay. Kung may mga diferensya ako, laygayan ako sang akon upod. Kung may mga diferensyang upod ko, laygayan ko man, hindi ko ya pagkigan, hindi ko pag-awayon. Laygayan ko man ang akon upod. Ang problema nagaumpisa kung ang isa hindi magbaton sang laygay. Pero sila niya maglaygay gid, maglinay-gayay, no? Kag labi pa gid sa ginatan-aw ninyo nga nagapalapit na ang adlaw. May duwa ka application ining nagapalapit nga adlaw. Anong lapit nga adlaw sa Sabado? Di Biyernes, no? Kung lapit na lang gani ang adlaw ng nagpaway, let's go and remind each other, ano dang imo buwas, no? Naka-prepare ka na ba? So we have to remind, no? Malaygayan naton mga kapdanan. Labi na gid sila niya, this another application is the Lord's coming, the second coming of the advent of Jesus Christ is at hand. Malapit na. Sa panahon sa mga disciples, gintawag nila, malapit na ang tion sa pagbalik sa Ginoo. Kung malapit sa ilang panahon, sa ilang pagkalkulo, sa ilang pagkulo-compute, no? Sa pag-isip-isip nila, daw ano kalapit sa aton karon nga panahon? Mas malapit sa aton, yes or no? Yes. So diri, nakita naton nga dapat igali magtingob kita sa pagtipon kag sa pag-alagad sa Ginoo. Next question, pila ka beses kita dapat magsimba? Okay? Kada Sabado lang? Di bala may mga Miyerkules kag Biyernes kita? We cannot afford to gather together in just once a week. No? Kung malipat kita gani sa 3 ka beses sa isa ka semana ang tipo naton, mas malipat kita kung talagsa lang or kaisa lang sa isa ka semana. Ang tunga-tunga sang semana gintawag naton tunga-tunga sang semana sang pagpangamuyo, midweek prayer meeting. So every time, no, kung may mga seminar kita, kadto kita, no? May pagtililipon sa aton mga kaiglesiyahanan, kadto kita. Kag magpamati kag mabato naton ang pagpakamayo, the blessing coming from God. Kag hindi lang kada Sabado, kaya ang aton Sabado natunga ini sa dulom kag sanag. No, pagdulom sa Miyerkules o Biyernes pa lang sang hapon, nag-umpisa na ang Sabado, so may aton kita nga mga vesper meeting in Friday night. Kay nagsugod na ang inugpaway. The following day, nga nagsanag na sa Sabado sang aga, makatipon kita ta magapadayon sa pag-celebrate sining adlaw nga inugpaway bilang tanda sang imo pagpakabalaan sang imo Dios kag akon Dios, kag tanda sang aton pagkilala sa iya bilang siya ang aton nga manunuga. So kada Sabado, and every time nga may pagtililipon sa aton nga mga kaiglesiyahanan, ti ano ang katuyuan nga ang nagasimba kita. So 4 ka mga rason sa pagsimba ang aton talakayon before kita magtapos, no? Number 1, pagtililipon o kung tinatawag naton pagpakig-ambitay. We cannot make a fellowship kung isa lang kita. Okay? Lantaw naton kag utsisaon naton ini sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 3 nga nagasiling diri, yadtong amon nakita kag nabatian ginaasoy namon sa inyo man, agod nga kamuman may pagpakig-ambit sa amon. So si Juan naghambal diri, hindi lang sa iyang nga mga upod, kundi sa mga katawhan nga ila ginakadtuan every time they meet people in some place. Nagasiling sila, dapat mamati man kamo. Ang amon nabatian, ginahatag man namon sa inyo. Agod sila niya may pagpakig-ambit sa amon kamo. So meaning may fellowship.
Dugang pa diri sa bersikulo 3 nagsiling, kag ang amon pagpakigambit upod sa amay, kag sa iya anak nga si Hesukristo, anong ginhambal niya? Pagpakigambit sa amay. So may ara sila nga fellowship with the Father. Kay sino pagid sila may pagpakigambit? Sa anak. If you have noticed, si Jesus nagsiling, kag mangin isa sila, subong nga ikaw kag ako isa, agod nga mangin isa man sila upod sa aton. Sa aton pa, there is going to be a fellowship between us and our God and our Savior Jesus Christ every time we go to church and worship God. I hope you get the point. Kag sila niya diri, pagpakigambit upod sa amay, kag sa iya anak nga si Hesukristo. So pagtililipon, pagpakigambitay, fellowship. Nangut hambalon, hindi lang kita nag-fellowship sa espirituhanon nga pagkaon, kundi sa espirituhanon o sa physical nga mga pagkaon. May mga patlak kita every time nga may pagtililipon sa adlaw nga nagpahuway, that some of our visitors that has no food yet, sometimes we end our worship, may ara nga panahon nga nagatapos kita a little bit late. So why na panahon we cannot afford nga magutuman sila, gani hagadon man naton sila sa pagtililipon sa physical nga mga pagkaon. So amo ina ang purpose nato, no? Sa Binuhatan kapitulo 2 bersikulo 41 kag 42 nagapadayon siya diri. Gani ang nagbaton, no? Sang iya pulong ginbautismuhan. Pagkatapos nga nabautismuhan, dindalon. Kag may gindugang sa ila sadtong adlaw nga mga 3,000 kakalag. Diin gindalay ning 3,000 kakalag sa isa ka adlaw nga nabautismuhan. Bersikulo 42 nagpadayon. Kag nagpadayon sila sing malig-on sa pagtulunan sa mga pinadala. Ini mga apostoles, may pagtulunan. Ag ilang pagtulunan, wala nila ginimo-imo, giniimbento. Ila pagtulunan, halin sa Ginoo. Sang sila nag-upod-upod pa kay Ginoong Hesus. Amuman ini ang ilagin padayon sa ilang nga mga gintudloan. Kag sa paghiambitay, fellowship. Kag sa pagtipik-tipik sang tinapay, no? Kag sa mga pangamuyo. Amo na ang purpose gali nga ang nagatipon kita sa iglesia or sa templo o sa sinagoga sa panahon ni Ginoong Hesus. Ang termino nga ginagamit dito sa Israel, sinagoga, no? O ang pagtililipon sa pagtipik-tipik, no? Basta tipik-tipik na dikaon, no? Kag sa pag-inom, kag sa pag-isa. The purpose is we have to have unity or the fellowship sang aton nga pagtililipon. So hindi lang kaisa, kundi sa pila ka beses sa isa ka semana mahimo naton ini kag ma-enjoy naton ini. Ikaduha, nagapanudlo. Tantahon naton kung anong ginobra nila, no? Binuhatan, balikan naton sa kapitulo 11, bersikulo 25. Gani nagkadto si Bernabe sa Tarsos sa pagpangita kay Saulo. Si Saulo amo ni ang nakonverter nga si San Pablo na sang ulihi. Bersikulo 26, kag sang nakita niya siya, iya ginpadala siya sa Antioquia. Digtom damo to, the first Christian in Antioch, makita naton. Sa bilog nga tuig, 12 months, 365 days, nag-ano sila? Nag-impon sila sa iglesia. Diin sila nag-impon? Sa church, no? Dayon, kag nagpanudlo sing madamo nga katawhan. So nagapanudlo, anong intudlo nila? Ang pulong ni Ginoong Hesus, ang mensahe sang kaluwasan, ang ebanghelyo sang pagigugma sang Dios sa iya mga katawhan. Padayon, kag ang mga gintutunan, mga estudyante, gintawag sing una nga mga Kristohanon sa Antioquia. So may mga pamangkot sa trivial questions, no? Bisan din mo lang ni mabatian kaisa, no? Diin makita ang unang nga mga Kristohanon. Where can you find the first Christians niya? In the place called Antioch, no? Didto nagkadto si San Pablo. So nagapanudlo sila sa sila nga panahon.
Ikatatlo, pagtubo espirituhanon. We know very well nga kinahanglan gid ang tawo magtubo. Ang isa ka tanom, naga-ekspektar ang isa ka mangunguma o kon hardinero nga nagatanom siya nga may ara siya nga patubas sini o kon may harbison siya o kon may ginatawag kita nga pag-ani, no? Hindi pwede nga nagatanom kita without any purpose nga daw dekorasyon lang siya. As far as we know, basta nagatanom kita, nagahandom kita sa ginatawag naton nga pag-ani. So amo na kinahanglan gid magtubo. Ang tawo nga nagatanom sang mangga, nagapatubo sini, naga-ekspektar nga someday ang mangga magapamunga kag makakaon siya sang bunga sini. Amuman sa aton, no? Magina-ekspektar ang Ginoo sa imo ug sa akon nga samtang gintanom niya ang binhi sang pagigugma, ang binhi sang pagpaubos, ang binhi sang kinaiya kag karakter sang aton Ginoong Hesus, magaani man siya sa mag-abot sa pag-abot sang panahon. So sili niya diri sa Efeso 4, kinahanglan magtubo. 11 tubtob 15, basahon naton sing isa-isa. 11 sili niya diri. Kag hatag niya sa iban mga magpinadala o kung tinatawag ng mga apostoles, sa iban mga manalagna o kung tinatawag naton mga propeta, sa iban mga mag-ibangilista o kung ano muna yung nagadala sang ibanghilyo, palibot sa mga tao ang mga manugwali, ang iban mga magpastor o kung nagapabilin sa iyang distrito kag papag-unon kag giyahan ang mga tumuluo. Kag ang iban mga manunudlo, so ang iban tudlo. Kag nga versikulo 12, ang purpose ni nga sa paghimpit sang mga balaan. So gusto sang Dios nga mangin himpit, mangin perfect, or in some other way ginatawag ini mag-mature, mangin hamtong. Of course, wala sang tao nga perpekto, no, makasayop mangigita. But ang gina-refer dira nga kahimpitan amo ang ginatawag naton nga maturity in faith. Nga hindi bala dali-dali magsunggod. Gamay lang diferensya dayon sunggod, hindi lang mapilian nga opisyal sa luyag niya nga pwesto dayon sunggod, hindi na siya mature nga klase sang pagtuo. Gusto sang Dios magtubo kita o kon maghimpit kita. Ano pa siling niya? Sa buluhaton, sa pagpanghikot, sa pagkalig-on sang lawas ni Kristo nga amo ang iglesia o kon simbahan, sinagoga. Versikulo 13 nagasiling siya, tubtob nga makadangat kita tanan sa paghiusa, unity, sang pagtuo kag sa pagkilala sang anak sang Dios man kundi ta makilala si Ginoong Hesus. Kabudlay sa aton diin ano aton basihan sa pagtubo. Okay? Sila niya diri isa ka hamtong nga tawo, ari na ang hamtong nga ginatawag kung mature nga klase sang tao nga hindi dali-dali magsunggod, hindi dali-dali maglapas, hindi dali-dali maapektuhan sa mga diferensya sa palibot, hindi dali-dali mag-give up o hindi dali-dali mag-backslide, siling nila pa sa ibang nga termino. Sano? Sa talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Kristo. Hindi pag-ibasi sa parehas naton nga tumuluo ang aton mga pagtuo, kundi kay sino naton gali ibasi sa kataason kag sa kabug-usan ni Kristo. Amo ning luyag sang Dios. Nga gatinir kita dira, nga may lain-lain kita nga mga hiyas, mga may lain-lain kita nga mga katungod o kon ginatawag naton nga mga talent, shall we say? Amo ni gali ang purpose mga abyan ka mga hinigugma. Siling niya diri sa bersikulo 14, agud nga hindi kita magmangin bata. Ang taon naton ang bata sang gamay pa, damo na siya tantrums, no? Hindi mo gani matagaan sang luyag yan, dayon niya kisa may mga ligid-ligid pa na sa balas, no? Kita nato ng bata kung abuton sing tantrums niya. Ding kakakita nga 15 anyos na 20 anyos nagaligid pagyapon sa log kun hindi pagtagaan sa iya ginapangayo. So wala sina tani dapat, no? Dapat hindi kita magpabilin sa bata. Anong inispektar naton sa bata? Wala sang bata nga ginahungitan pa.
sa panahon nga siya 20 anyos na, no? Kag ginatudloan siya, ga amo ni ga magkaon ho. Di sentro, ga amo ni magtuon. Ga amo ni magpangamuyo. Okay? Kay palangga naton siya. Hindi naton gusto nga magpabilin siya sa pagkabata. Kisa dako ng edad, ang batasan do bata gyapon. Hindi luyag sang Ginoo. Ina, agod nga hindi kita kuno magmangin bata. Ano pa? Nga ginabula-bula sa kag pinapalid-palid sang tag sa kahangin sang pagtulunan. So, hindi niya luyag nga mag-ano kita. Magpabilin kita nga daw wala kita nagatuon. Dapat maghamtong kita sa kataason kag sa kabugusan ni Ginoong Hesus. Agud to nga pag-abot sa mga pagtilaw, welcome pagtilaw kay ang Ginoo amo ang magapadaog sa aton. Say amen. Amen. No? Verse 15. Kundi sa nagahambal sang kamatuoran sa gugma, magtubo kita sa tanan nga butang sa iya nga amo ang ulo. Sino siya? Si Ginoong Hesus. Sa aton pa, luyag gidyang sang Ginoo nga magtubo kita sa tanan nga butang. Hindi kita magtubo sa paghambal lang. Humangin articulate kita in all aspect of teachings. Hindi lang. Hindi lang nga pwede nga sa uluhon lang naton. Ang importante sa tanan, magtubo man kita sa karakter nga iya sang Ginoo. Say amen again. No? Nami ang aton pagtuon, no? So magatubo kita espirituhanon kung nga nagaano kita, nagasimba kita. Kay dira kita nagatililipon sing tingob sa panahon nga kita nagasimba sa Ginoo. Sa pagtuon. Number 4, nga nagasimba kita. Katapusan, matipigan kita sa aton kaluwasan. Okay? Abi lang taon naton diri sa Kapitulo 10, versikulo 9 sang Juan. Ako amo ang gawang, sila ni Ginoong Hesus. Siya ang pirtahan. Ang bisan sino nga nagasulod, pinaagi sa akon, maluwas. So every time we go to church, isipon naton nga nagasulod kita sa gawang sang Ginoo. Kag ina nga gawang amo si Kristo. Pinaagi sini, maluwas kita. Ano pa? Kag magasulod, kag magagwa siya, kag makakita siya sing kapahuwayan. Anong ginahambal ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28, 29 kag 30? Sigurado ka klaro, no? The great invitation of Jesus to everyone. Anong ginhambal niya? Kari kamo sa akon. Tanan kamo nga ginalapyo ka ginabudlayan kay papahuwayon ko kamo. So every time we come to church, every time nga magasulod kita sa simbahan, nagasulod kita sa kapahuwayan sa Ginoo sa adlaw nga inagpaway. Hindi lang sa adlaw nga Sabado, kundi every time nga magasulod kita, we feel that we are a part of the family of God. Makapahuway kita, madula ang aton mga problema, ma-refresh kita, bag-o nga paglaom, bag-o nga grasya ang aton pagabatunon halin sa Ginoo. And that's it. Matipigan kita sa aton kaluwasan. So, isa-isa hon tabi. Number 1 again, sila niya diri, mga rason sa pagsimba. Number 1, pagtililipon o kon fellowship o kon pagpakigambit sa isa kag isa. Ikadua, pagpanudlo o kon ang mga pagtuluuhan, diri naton ginaripaso. Diri naton ginatunan. Ikatatlo, pagtubo espirituhanon. Kay luyag sang Ginoo nga magatubo kita sa tanan nga butang, kag manginhamtong ang aton kaisipan, kag mapuno kita sang tanan nga klase sang pagtulunan, kag magatubo kita sa tanan nga butang sa kahamtong kag sa pagkabug-usan nga iya sang Ginoo Hesukristo. Kag ang ikaapat, matipigan kita sa kaluwasan. Kung kita magpabilin sa iya, kung kita magpadayon sa iya, patudgid nga siya man magpabilin sa aton, ina ang kasiguruhan sang imo kag akon kaluwasan nga dayon. Gani, siling ni Ginoong Hesus diri sa Kapitulo 15 sang Juan, versikulo 4, magpabilin kamo sa akon, hambal ni Ginoong Hesus, kag ako sa inyo, subong nga ang sanga, hindi magpamunga,
sa iya kaugalingon. Kon wala nagaangot sa puno, amo man kamo, amo man kita. Dapat magpabilin kita sa puno. Kay ang sanga nga wala nagapabilin sa puno siling niya, indi gid magpamunga. Kon ang puno kag sin-o gining-ining puno, amo siya ang ulo. Diri sa kapitulo 1 sang Kolosas bersikulo 18. Siya amo ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. So ang lawas nga amo ang iglesia, dapat magpabilin kita dira. Kay kung ma-detach kita sa lawas, then hindi na kita pwede mabuhi sina. Lalo na kung ma-detach kita sa ulo nga amo si Kristo. May ara nga tawo nga nagalakat nga wala sang ulo, hindi ina pwede, no? Pero sa pelikula may ara sina, no? Ginatawag ina nga pugot, no? Walay ulo. May ari to sang una nga may pare kuno nga nagalibot kun gabi nga wala sang ulo, bawl hadlok gid kami sang ginaistoryahan kami sina sang gagmay pa kami. Ambot kamo kung nakabati man kamo sa inang istorya sa inyo panimalay nga may pare kung gabi nga nagalibot nga wala sang ulo, so kahaladlok, no? So kung ang tawo mabulag ang iya ulo sa iyang lawas, mapatay siya. Amuman kita, kung magbulag kita sa ulo nga amo si Ginoong Hesus, mangin ang kahalimbawa naton, patay tungod sang sala. Efeso 6:2, we are quickened because from death because of our sins, no? Ginbangon kita, ginbuhi kita sa kamatayon tungod sang sala. So spiritual death sa aton man kung magbulag kita sa lawas nga amo ang iglesia. Abi tistingan tabi nga ang aton tudlo be mabulag sa kamot, kag ukon ang kamot mabulag sa lawas, mabuhi aya ng aton bugos nga butkon nga magbulag sa lawas, hindi gid ay maano siya, eventually madunot na siya, pero masuffer ang lawas. Amo na nga dapat luyag sang Ginoo nga ang ulo kag ang lawas mag-upod-upod sa mga parte sini nga amo ikaw kag ako. Padayon kita diri, siya amo ang ginsuguran, ang panganay gikan sa mga patay, agud nga sa tanan nga butang mangin na hauna siya. So amo ning luyag sang Ginoo, no? Agod nga sa tanan nga butang mangin na hauna siya. Meaning pa, Jesus Christ is always the first in our lives, in our practices, sa aton nga mga plano, sa aton nga mga giniho-giho, sa aton nga mga handom sa kinabuhi, sa aton nga mga ginaobra, sa aton ginahambal, sa aton ginahuna-una, sa aton ginabatyag, dapat si Ginoong Hesus kit pirmi ang una. Ano pa ginahambal niya rin sa 5:23 sang Efeso? Kay ang bana amo ang ulo sang asawa, subong nga si Kristo amo man ang ulo sang iglesia, nga iya lawas, kag siya ang magaluwas sa sini. Sinong luwason sang Dios? Ang iglesia. Ay kung ikaw nabulag sa iglesia, wala kaluwasan. Kay iglesia man yang luwason. Well, in fact, ina nga iglesia, walay liwan kundi ikaw kag ako. Mangin membro, mangin katapo kita sang lawas ni Kristo. Nga amo ang iglesia. Kay siya amo ang ulo. Kag siya amo magaluwas sa iyang sa iyang lawas. Ang katawhan bala nga hindi katapo sang iglesia, mawala sila? Amo ning pamangkot nga atong pagasabton. Madula bala to sila o kung hindi bala maluwas kung ang tawo mag-detach sang iya kaugalingon sa simbahan. Abi, sabton naton ini sa Roma 2:14, tubtob 16, may ginahambal diri si San Pablo. Ang mga hintil nga walay kasuguan nagahimo sang kinaugali sang kinahanglan sang kasuguan. Sila kasuguan sa ila kaugalingon, bisan pa sila walay kasuguan. Way ni sila kilala sang 10 Commandments, I think, no? So verse 15, nagapahayag sila nga ang ginakinahanglan sang kasuguan nasulat sa ila mga tagipusoon, samtang ang ila mga kaisipan man nagasaksi sini, kag ang ila mga panghuna-huna magasumbong ukon magaapin sa ila. Natawag ina konsyensya. Bisan wala sila sa iglesia, tungod I think wala si may naghagad sa ila, wala si may nag-Bible study sa ila, wala sila makatalupangod, nga kinahanglan gali ara sila sa sulod sa iglesia, bisan ara sila sa gwa, no? Suno sa ila na hibaluan,
dira sila pagahukman. Suno sa ila konsensya nagatuman sila. Then hallelujah. May ara naman nga sagwa sang iglesia nga suno sa ila natun-an pwede na mag-ubra bisan ano, bisan maghimo sang mga krimen. So disgrasya ina no. Hindi na siya hallelujah. Sa tun pa may duwa ka klase. Whether sagwa man siya akon sa sulod, importante nga nakabalo siya. Pag wala siya nakabalo, ang importante may konsyensya siya. And the Lord will still save them. Ano sila niya dire? Padayon kita sa versikulo 16. Sa sadtong adlaw, ang Dios magahukom sa mga tinago sa mga tao pinagi kay Kristo Jesus suno sa akon maayong balita. Sa aton pa, ining mga nakabalo, pagahukman suno sa iya nga nahibaluan. Apang ang mga wala nakabalo, pagahukman man sila suno sa ila limitado nga nabalaan, suno sa ila nga konsyensya. I hope we get the point. Pero kita nga nakabalo, hindi na kita pwede magsiling nga, ay, way ko na iya kabalo. No? Kaga magsiling kita, pwede man ko na gyapon maluwas bisan diri ako sagwa. No, pwede. Mga abyan kag mga hinigugma. Paano naman ang mga tao nga hindi makakadto sa simbahan? Halimbawa, may mga kapansanan, may mga problema sa lawas, nagmasakit, no? We remember Jesus Christ had visited many of those who has no natawag naton chance to come to church. So the body has to what? Has to do something. So ang simbahan niya magakadto sa membro nga nagamasakit. Kaya hindi man siya kakadto didto. Like for example, ang akon kamilingking, wala na siya sing may mahimo, kay kamilingking siya, napilas na karon. Alo lang taon lang sang mata. Kag magreklamo lang ang baba, aragoy, kasakit. So, dapat may obrahon si wala. No? Pagkita sang mata, kag paghambal sang baba, nabatyagan sang una-una nga sakit, may obrahon ang ano, may obrahon ang wala, bulngon niya ang tuo. Nakwa naton. So, the body has to work together agud nga mabawi ang sakit, ay ang membro o kung ang parte sang lawas nga may sakit. Kabay nga nakwa naton ang point, no? Agod nga mapanumbalik siya sa lawas. Nga ang koneksyon sang miyembro hindi mabulag sa lawas, neither magbulag sa ulo nga mo si Ginoong Hesus. Kabay pa nga natunaan naton kag nakwa naton ang punto. Butang balon, ang Dios gali hindi magasakdag sa mga tao, sa mga butang nga espirituhanon. Kun siya hungod nga nagahamulag sa iglesia, ukon hungod nga buot sa buot nga hindi mag-angot sa lawas nga amo ang iglesia. Kung nagapakatig-a siya nga nagapalayo siya bisan nga tinguhan nga tagan sing panahon nga mabalik siya sa iglesia, siya ang nagapakatig-a ti wala mahimo ang Ginoo sina, no? So kabay pa nga naintindihan naton. May kinalain bala kung diin ako magapasakop nga iglesia? Abi, lang tao naton ini, may kinalain ba? Ano ang kinalain? May diferensya ba? Alang tao naton? Ang Dios bala may matuod-tuod nga iglesia sa duta? Pwede bala? Basta iglesia, sulod lang ko dayon. Damo klase iglesia, no? So lang tao naton ang unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, nga nagapahayag subong na sulat. Kung magdugay ako na ibaluan mo kung paano ang dapat maggawi sa isa ka panimalay sang Dios, nga amo ang iglesia sang Dios nga buhi, nga haligi ang haligi, kag ang pamakod sini, amo ang kamatuuran. Ano gani ang kamatuuran naton sa nagligagin tun-an naton? Si Jesus kamatuuran. John 14:6 nagsiling siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Siya ang dalan, siya ang kabuhi, kag siya ang kamatuuran. Si Ginoong Hesus kamatuuran. Versikulo 17, Kapitulo 17 sang Juan, nagasiling siya, pakabalaan na sila sa imupulong, kag ang imupulong kamatuuran. So, ang pulong kamatuuran. What about number 3? Ang kasuguan bala kamatuuran? Yes. Salmos, Kapitulo 119, versikulo 142, nagasiling siya, your
righteousness is an everlasting righteousness, your law is truth. Ang imo pagkamatarong, walay katubtuban nga pagkamatarong ang iyas ang Ginoo. Kagang imo kasuguan, kamatuuran. So, hindi pwede bungkagon ining tatlo ka kamatuuran. Kag diri na pasad, sining tatlo ka kamatuuran, nga major nga kamatuuran, ang iglesia nga matuod-tuod sang Dios. Kay siling niya, panimalay sang Dios. Amo ang iglesia sang Dios nga buhi, ang haligi kag pamakod sang kamatuuran. So, kwaon mo ni ang isa sa tatlo, hindi na nabugos, hindi na nabakod nga kamatuuran. Si Ginong Hesus, hindi pwede magkontra sa iyang pulong, ang iya pulong, hindi pwede magkontra kay Ginong Hesus. Lalo na si Ginong Hesus ug ang iya pulong, hindi magkontra sa iya nga kasuguan. Dapat tumanon gina, kag madamo karon nga mga kaiglesiyahanan, wala nagatudlo sang bugos nga kamatuuran sang kasuguan, ay pilion ko lang yang akon na amo lang niyang akon, hindi lang ko na iyaho kapin pagid ang ikaapat nga sugo among inog pahuway, may ikaduha nga sugo nga among mga ribulto o kung mga Dios ginbawal sang Dios, ginapanas ina kay hindi sila luyag, no, lignalikaw-likawan lang, may ara naging hamba, hindi na applicable karon niya. Subong niya, tanan niya, pwede manakaon na, no? Pwede na mainom tanan. Pag gusto ko ya, kaya lawas ko ni, hello, God doesn't want that kind of teaching. Kay luyag niya, ang bugos nga kamatuuran, hindi madagtaan. Amo ning luyag sa Dios. Ang iya nga iglesia, amo ang pamakod niya, kagang iya nga haligi, among kamatuuran. So kung may mga iglesia nga nagatudlo sini, amo nang iglesia sang Dios nga buhi diri sa duta, no? Balikan naton diri sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 kag 5. May isa ka lawas, may isa ka espiritu. Subong man nga tinawag kamo sa isa ka paglaom. Sa inyo nga pagkatinawag, isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautiso. Kay sino ka magpabautiso? Of course, sa kay Ginoong Hesus. Sa kay sino pagtudlo? Sa pagtudlo ni Ginoong Hesus. Nga nagatudlo sang pulong, nagatudlo sang kamatuuran, sang iyang nga kasuguan, kag sa kay Ginoong Hesus mismo nga nagsugo sini. So dapat tira kita na pabautiso. Subong man ginahambal ni San Juan sa kapitulo 10, bersikulo 14 kag 16, nahanungod sang iyang mga obeha, sang iyang mga karnero nga nagalinapta, kag luyag niya luyag niya ini nga tipunon, kag mangin isa ang panong. Subong nga ginahambal niya man ini sa Ezekiel 34:6, Ezekiel 34:11 kag 12, Ezekiel 34 bersikulo 16. Apang basahon lang naton ang 1:14 to 16 linya. Ako ang maayong manugpahalab, kilala ko ang akon, kag ang akon nakilala sa akon. Kag siling niya diri, kag may iban pa ako nga karnero, nga hindi sa sining turil. Sila man dapat ko pagadalhon, kag magapamati sila sa akon tingog. Gani, mangin pila? Mangin isa ang panong, kag mangin pila? Mangin isa ang manog pahalab. So, ano nga klase sang panong ang pagasudlan sang isa ka tawo, nga gingkabig karnero sang Dios, kag siling niya diri, sa sining turil, dapat mangin isa ang turil, o mangin isa man ang manugpahalab, isa ang panong. Diri kita magasulod sa matuod-tuod nga matuod-tuod nga iglesia, nga mo ang asawa sang nobyo, nga ang nobyo amo si Ginoong Hesus, nga pangasawon niya kag luwason ining lawas, nga amo ang iglesia. Gintawag ini nga matuod-tuod nga iglesia sa sining kalibutan. Last time gintudloan kita ang isa ka iglesia kung babayi o kung ang nobya nga nagapatong sa bulan, ang iya mga kinaiya nagtudlo sang kamatuuran. Tatlo ka kamatuuran ang gintudlo natong nagatudlo kay Ginoong Hesus 14:6 sang Juan. Nagtudlo sang iya nga pulong 17:17 sang Juan. Nagtudlo man sang iyang kasuguan 119-142 sang Salmos. Ikaduha, nag-ulhot ini sang tapos ang 1798 pagkatapos sang pagpamigos sang gamay nga sungay didto sa Daniel kapitulo 7, no?
kon lang taon naton, ini kaangay gid sang original. Nagapaabot sang second coming sang aton Ginoo, nagabautismo paagis tumoy, no? Nagabantay sang ikapito nga adlaw nga inugpaway subong si Kristo nagbantay man sini. Sang ikapito nga adlaw, ara siya sa sinaguga kada Sabado. Nagtudlo man nga ang kamatayon isa lamang kakatulugon. Kag nagtudlo man siya nga magabantay ini nga mga katawhan sang napulo kay sugo sang Dios. Kay siling niya, itudlo sa ila ang tanan nga gintudlo ko sa inyo sa pagtuman sini. Mateo kapitulo 28 bersikulo 20. Sa pagbantay sang hindi lang isa, duwa o napulo tanan nga sugo. Labi na gid ang adlaw nga nagpahuway nga mo ang tanda sang Dios sa iyang mga katawhan. Kag ang katawhan sang Dios tanda man nga ginasimba nila ang matudtuod nga makaako. May espiritu ini sang tagna, pungsod nun nga iglesia, meaning pa, in the whole world, naga-operate siya. May tatlo ka mensahe sa manugtunda, nga amo siya ang katapusan, nga mensahe sa bugos nga kalibutan, tanan nga tribo, tanan nga mga pungsod, tanan nga lingwahe, tanan nga mga minuro, pagasudlan sini nga mensahe bag-o magtakop ang kaluwasan. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. What kingdom? To be a witness in all nations, and then shall the end come. What kind of gospel is this? Makita ini sa kapitulo 14 sang Revelation. And I saw another angel flying in the midst of heaven, and so on and so forth. And I saw another angel, and the Babylon is fallen, and the worship and the glorification of God in our body, and the beast and the third angel. Tatlo ka anghel naghambal sang lain-lain nga mga mensahe, apang tingob sini nakita naton ini nga mensahe dapat magtugob sa bugos nga kalibutan kag sa aton mga tagipusoon karon. Kag siling niya may mensahe sang mayong panlawas. Ikawalo, no? So wala na kita sang pangitaon pa, no? Ini nga mga pagtuluhan makita sa Biblia ang kamaturan, makita kay Kristo, makita siyang kasuguan ang Seventh-day Adventist Church nga gintawag ni Kristo nga magdulong isa ka panong kag siya amo ang aton ino manog pahalab. Kag siling niya diri sa bersikulo 4, sa pagwa niya sa tanan niya nga kaugalingon, naguna siya sa ila, kag ang mga karnero nagsunod sa iya, kag nakilala nila ang iya tingog. Katahom, no? Sa bersikulo 27 dire, no? Juan 10:27, ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog, kag nakilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Bersikulo 16, isang panong, isa ang manog pahalab. Ano naman niya ang Babylonia? Amo naman ining babae nga may tagayan sa mga false doctrines, ginpainom niya sa bilog nga pungsod sang bugos nga kalibutan. Nagpalayo sa tawo sa Dios. Nagsiparar. Gani, may mga katawhan bala ang Dios dira sa sulod sila nga sistema sang pagsimba? Oo. Kag ang panawag sang Dios sa ila, mga katawhan nakon. Basahon naton ho siling niya, Bugna 18:4, gwa ka sa iya katawhan nakon. Damo pa mga katawan sang Ginoo. Ara sining sistema sang Babylonia nga mixed up ang ilang mga pagtuluhan. May ara usto, may ara hindi usto. Gin-mixed up ini nga nagtalang-talang ang tawo. Agod nga hindi kamo makaambit sa iya mga sala. Agod nga hindi kamo makaagom sang iya mga kalalatan. Mag-aabot ang panahon, bisan subong ang mga kalalatan nga nagaabot sa bugos nga kalibutan ining pandemic, bisan pa ang COVID. Subong niya, hindi lang COVID-19 basta. May pure, may ara na mistiso karon. May beta, may delta. Siling sang bumbo radyo kag sang mga sa iban nga mga sa action radyo, hindi na karon si Echo kag si Charlie. Nakita naton ang tining mga kalalatan ginapadala sang kaaway kag kun iyara kita sa sining nga sistema sang Babylonian worship, ang resulta sini makahalanguyos
malatnan gid kita sining mga kalalatan. Kung magwa kita sa sina nga sistema sang Babilonia, din kita masulod. Nakita naton may surudlan kita. Isa ka panong kag ang aton nga manluluwas, ang aton Ginoo, amuya ang aton manog pahalab. Nakita naton sa screen ang pagpangagda sa imo kag sa akon. Amo ini ang ginatawag naton nga iglesia kaangay sang makina nga nagalaba. Nagalaba ini nga makina. Abi basahon naton para maintindihan naton kung paano siya nagalaba. Efesos 5, 25-27. Siling niya, mga banay, gugmaang inyong mga asawa, subong nga si Kristo man, nagayigugma sang iglesia nga nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa iya. So si Ginoong Hesus nagtugyan sa ang kaugalingon niya tungod sa iglesia. Versikulo 26, agod nga mapakabalaan niya siya. Anong pakabalaan nun sang Ginoo? Ang iglesia. Nga gintipigan siya bangod sang paghugas sa tubig agod sang pulong. So every time nga nagatuon kita sining pulong, nahugasan kita. Ken si Tres, sang Juan, nagasiling dira, kamo matinlo na tungod sang pulong nga ginpamulong ko sa inyo. So ginahugasan kita sang pulong o kung sang tubig paagi sa pulong. Te ang washing machine. May tubig na sa sulod mo. May ano pagid? May habon. Diin ginabutang ang mga lago nga bayo, ang mga higo dira sa sulod sang washing machine. Just imagine, ti kung sagwa matinluan siya hindi. Dugay ng labugay sang washing machine dito sa sulod. Kag-ara siya sagwa, matinluan siya hindi. O gaandar ang washing machine, pero wala man siya sa sulod dito, nagpabilin siyang higko, no? Padayon kita dire, hindi gid siya mahugasan. Versikulo 27, agod nga mapaatubang sa iya, kaugalingon nga iglesia, nga mahimayaon, nga walay dagta, ukon ukot, plansahon, hindi lang labhan, plansahon pagid, no? Kung may dagta, inang mga mansa, kwaon gid na. Way takabalo, no? Sunrox o conchlorine, ano man ang gamito naton, pero ang pulong sang Dios amo nagatinlo sa aton, kag ang dugo ni Ginoong Hesus. Amen? Pagkatapos, plansahon pagid, kay wala ukot, no? O kon bisan ano nga subong nga butang, agod nga manginbalaan siya kag walay kasawayan. Tiluyag naton, magpabilin kita sa washing machine sang Dios. Ara washing machine sang Ginoo ho. Nakita naton nga nagalimpyo gali ini siya, no? Nagabag-o sang kabuhi sang tawo kay ang nagadala sini nga espiritu kag ang luyag sang Ginoo dira sa sulod siya magpabilin, agod siya magtinong o matinluan o malimpyuhan kag maplantsa. Ini nga mga pagtuluhan hindi nalagpatan lamang. Gintipon ini naton nga mga facts in the Bible for us to be able to know where should we go, where should we enter. Then kung ara na kita sa sulod, again may pagpaandam kita. No? Ang manugpahalab magapain sang karniro kag mga kanding sa sulod sang turil, hindi na puro karniro. May arat na nga kanding. Ang bad news is ang kanding gapanungay. Sinong sungayon niya? Parehas niya kakanding kag ang iban nga mga upod niya nga karniro. Ti anong ginaobra nila kung ara sa sulod sang turil? Nagabinangig na sila gasinungayay. Hindi. Ang kanding lang ang gapanungay, ang karniro la na yagapanungay. Nakuha niyong point. Ti kung sungayon ang abi ikaw, anong himuon mo? Di likay ka lang. Gusto ko maglumpat gwa sa turil? Di wala ka na sa sulod sang turil. Sinuman ang pahalbon sang Ginoo nga manugpahalab? Ang sa sulod sang turil o kung ang sagwa sang turil? Of course, ang sa sulod sang turil. Sa aton pa, magpabilin sa sulod sang turil. Nga amo ang panong, nga amo ang iglesia o kon. The good news is, silin niya, kilala kong akon, Jes 27, no? Sang Juan, kag nagasunod sila sa akon, kay nakabati sila sang akon tingog, kag nagatuman sila sa akon. That is what we call conversion. Conversion, meaning pa, kanding man na siya, pero sa uli, madula niya na, kag mabilin niya o maiwasan niya, asa sa uli, hindi na siya magpanungay.
Is that a good news? Amen. That is a good news, no? So kung magpabilin, ini nga kanding sa sulod, sa padayon niya pagpamati sa tingog sang iyang manugpahalab, kag padayon niya upod-upod sa mga karniro, malatnan na siya, nga hindi na siya magpanungay. Kundi mangin ano na siya? Mangin karniro na siya. Saton pa, there are a lot of people inside the church, sa sulod sang iglesia, nga hindi pa na siya fully nga konbertido o kon fully nga nahimo siya nga nga karniro. Apang ang importante nagpadayon siya sa sulod sang turil. Sa sulod sang nagalaba nga makina sang iglesia o kon ang Dios gusto bala nga ikaw kag ako ginatawag niya. Nga magpabilin ka sa nagalaba nga makina sang Dios, ang iglesia. Kag pasugti nga ang Dios magatinlo sa imo kag sa akon sa sini nga tion. Utod abyan hinigugma kung ikaw nagahuna-huna sa pagpabilin sa sini nga turil, ginpili mo nga ang Ginoo mangin imo manugpahalab. Kayang iya siling diri, may iban pa ako nga mga karnero nga hindi pa sa sining turil. Sila man akon pagadalhon. Kag magapamati sila sa akon tingog, gani mangin isa ang panong, kag isa ang manog pahalab. Kabay ang Dios maggiya sa imo, subong nga siya nagagiya sa iyang mga katawhan, sa iyang panong, agud siya magpabilin sa nagalaba nga makina sang Dios nga among iglesia. Kag abyan pasugti ang Dios again nga maglaba o kon magtinlo sa imo kag sa akon. Magpabilin kita sa iyang gugma, magpabilin kita sa iyang pulong, magpabilin kita sa kaiginong Hesus. Kag ang pagidait sang Dios manginyara sa imo kag manginyara sa aton tanan. Ang Dios magpakamaayo sa aton. Abyan kun ini amo ang imo handom nga magsulod ikaw sa sini nga iglesia, palihog ginaimbitar ko ikaw sa pagtugyan sang imo kaugalingon kag sa pagbaton sang aton mga sala. Ihatag naton ina sa Ginoo kay ang Dios luyag magpanas sina nga sala paagi sa pagpabili naton sa iglesia nga mo ang nagatinlo o kon pagatinluan sang Ginoo. Sa iya pagkari masapwan nga ikaw o ako, plansado ang aton mga karakter kay nagpabilin kita magintinloan sa sini nga pagtililipon sa iglesia sang Dios nga buhi, ang iyang simbahan nga mong Seventh-day Adventist Church. I welcome you all and let us pray. Father in heaven, we thank you once again for this teaching that you have given us to be our guide. Thank you for the Holy Spirit that had given us wisdom agud maintindihan namon ang amon ginpamatian. Amon nasaksihan Ginoo ang realidad nga ang washing machine, ang tanan nga ara dira sa sulod lago kag higko, apang ang paglaom nga imo ginhatag pagkatapos nga matinluan ini nga mga lago kag mga higko mga panapton, magagwa siya nga planchado kag matinlo sa atubangan sang among Ginoo kung manuluwas. We wanted to stay within this church. Hindi siya perfect as far as ang mga batasan sa mga katawhan is concerned. But this is going to be perfected. Ikaw nagsaad nga imo inilimpyuhan. Ikaw nagsaad Ginoo nga imo ini plansahon bisan pa ang amon mga batasan. Mangin kaangay sang batasan ni Ginoong Hesus. The good news, there is conversion in the power of God that will dwell inside this church. Kabay pa, ikaw magabless sa tagsa-tagsa sa amon, labi na gid ang amon mga abyan ka mga hinigugma. Ginoo nga nagpamati sini nga pagtulunan, nga mahatagan man sing husay ang ila madlawig na nga pagpangita sang makina nga magalimpyo sa ila mga sala kag sa amon mga sala. Walay liwan kundi iglesia
na pagalimpyuhan sang amon Ginoo. Ang amon manog pahalab, mangin isa ang panong, kag mangin isa ang manog pahalab, walay liwat si Ginoong Hesus. Salamat nga ikaw nagpatawad sa amon mga sala, naglimpyo sa amon tanan nga kasawayan. Salamat nga ikaw nagdawat sa amon nga pinatawad, kag palakta kami sa dalanon sang pagkamatarong. Amon ginampo, tubtub gid sa pag-abot sang amon Ginoo, kag manluluwas si Ginoong Hesus. Magaupod kini siya sa langit nun nga puloy-an, upod sang amon mga mahal sa kinabuhi, kag mga himata, kag among pamilya mga abyan, amon ginampo in Jesus' name.